Okay, so now I know for a fact, well, they have already made an affidavit for Gutesa Torican. Na-sign na ni Gutesa yun. Saying that it's not true. Number one, what he said, yes. And that number two, I offered him money along with Senator Mercoleta. So ito yung point ko. I leave it up to the Filipino people. How do we now address this? Kung ang head ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Tayo ay kaisa nitong si dating Congressman Mike Defensor sa kanyang pananaw na yan na imposibleng walang kinalaman itong si Marcos Jr. sa lahat ng kabalbalan na nangyayari na to sa ating bansa. Pero bago natin panoorin itong mga banat na to nitong si Tuta Soto, kung bago lang kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, re-recta ho muna tayo dito kay Tuta Soto. Tapos punta ho tayo dito kay dating Congressman Mike Defensor. Pasadahan muna natin ang reaksyon nitong si Tuta Soto kaugnay doon sa mga aligasyon nitong si Senator Amy Marcos na adik ang kanyang kapatid. Na adik si Bongbong Marcos. Na ang almusal daw ni Bongbong Marcos base dito kay Senator Amy chongke. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. I have only one statement. It could be the defining moment of her political career. Talaga naman. Matindi ha. Akala ho natin noong unang panahon, pagka ang isang tao puro uban na buhok, yung wisdom niya, ika nga talagang lumalawak. Yung tipong, pagka nagsalita yung mama na yan, talagang papapakinggan mo naman. Maniniwala ka naman talaga kasi ika nga mabibigat yung mga kargada. Talagang dahil sa edad niya, dahil sa mga uban niya na yan, ang pananaw niya sa buhay iba na. Pero itong si Tuta Soto, parang tumanda ho siyang paurong. Nakakatawa ka sa bagay kahit sino naman presidente. Kahit ang presidente maging si halimbawa, sino bang pinaka-worst na kilala nating tao. Basta pwede nilang utuin. Basta mauuto nitong si Tuta Soto at nitong si Ping Lacson Boytago ang presidente. Yan ang pinakamagaling na presidente. Pagtatanggol ka nila, ika nga babalik ta rin nila lahat ng pwedeng balik ta rin. Ika nga lahat ng statement ilalabas nila para sa'yo, ha? Meaning, sir? Aba, you can take it. Aba, you can take it. Huwag ka mag-alala, Brad. Balita ko, malapit ka na matanggal dyan. Sir, baka misinterpret na naman tayo. Pwede makasama. Kaya nga baka ma-misinterpret na naman ng Senate press niyan. O talaga Tuta Soto, wala ka nang ginawa kundi magpakatuta. Pwede makabuti. Correct. Correct. But an impact As I said, defining moment of her political career. Yung ika nga matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino na mismong kamag-anak nitong si Marcos Jr. nasabihan siyang adik. Mga kababayan, hanggang sa 2030, yaang bayad ng sambayan ng Pilipino dito kay Amy Marcos. Sulit na ho yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maraming salamat, Senator Amy Marcos, sa pagiging senador mo. Ito na sasabihin ko sa iyo. Kung ano man yung mga batas na naipasa mo, nagawa mo sa mga nakalipas na panahon, wala lahat kwenta yan. Yung pagkukumpirma mo, pagsabi mo ng almusal ng kapatid mo chongke at adik si Marcos Jr., yun pa lang, higa nga sulit na ang bayad ng sambayan ng Pilipino dyan sa pagiging senador mo. Palakpakan natin itong si Amy Marcos Mangga. Pero hindi pa rin natin siya susuportahan. Last mo na yan na Senator. Tapos na ho kami sa mga Marcos. Ayaw na ho namin. Ika nga enough is enough. Possible impact sa... Do you think the country is still stable? Anak na to ka. Ba't mo naman tinatakbuhan yung mga media? Alam niya ka. Ito talagang si Tuta Soto. Oo. Huwag kang tumakbo. Inakausap ka pa nila SP, do you think the government is still stable with all these accusations? I think we are. Senate President pa rin naman siya. Tignan nyo naman. I think we are. Di ba? Yung EDSA People Power Revolution, hindi ho nangyari ng isang gabi yun. Ngayon, kung sa tingin itong ito kasi yan mga kababayan, kahit na mapunta na tong Pilipinas sa aso, ika nga mapunta na magkagulo na buong bansa, basta Senate President lang yan si Tuta Soto at Presidente lang si Marcos Jr., kahit na ang palitan ng piso sa dolyar ay maging tag-100 kada isang dolyar,
Okay lang yan. Stable ang pamahalaan. Kahit wala na magpunta ang turista dito sa Pilipinas, kahit bawat bagyo magkandama tayo ng mga Pilipino, stable ang pamahalaan hanggat Senate President yang si Tuta Soto at Presidente pa rin itong si Marcos Jr. Palakpakan ho natin. Yan yun eh. Yan ang basihan ng pagiging stable ng pamahalaan. Yung pananatili nila sa pwesto. Tama mali, Tuta Soto? Sir, listen mamaya, you'll see how stable we are. Stable sila. Stable sila hanggang kailan? Hanggang kailan kayo mag-stable? Baka pagka nagkabistuhan na, pati kayo magsasagpangan. Kalma lang. Dito tayo. Ito nakakauwa sinasabi natin. Ito yung ika nga ito yung defining moments. Kung merong defining moments itong si Amy Marcos, meron din yung defining moments itong bata na to. Ito yung defining moments itong si Sandro. Gang, grabe naman yan. Grabe naman yan titig na yan. Wow ha. Uy, ibang klase yan ha. Baka akala ng mga kababayan natin, edited yung picture niya na nandun sa thumbnail natin. Hindi ho. Yung eye bags ho niyang bata na yan, talagang bags na bags. Ganun ho katindihan mga kababayan. Yung eye bags ho niyan talagang mabigat, matimbang ho yung bags na yan. Yan, lagay ko lang ho yan dyan, tapos sabay pakinggan ho natin itong si Congressman Mike Defensor. Interview ho niya dito kay Defining Moments. Game! There? All right. Before we talk about where is Orly Guteza, I want to ask you first about your reaction with the resignations of Budget Secretary Bersamin, Secretary Mina Pangandaman, Executive Secretary Bersamin, Yan. Senator Panfilo Lacson giving a privileged speech already saying that Actually, hindi privilege speech yung pagsasalita nitong si Ping Lacson. Nag-epal lang siya doon sa plenary debate para sa 2026 budget. Isiningit niya eh. Hindi naman siya nagpe-plenary debate, hindi naman siya nag-privilege speech. they were collecting money without the knowledge of the president. Well, first of all, Karen, I pity Executive Secretary Bersamin and Secretary Amina because ang feeling ko, all this emanates from the President. The power of DBM Secretary Amina comes from the President, Executive Secretary Lucas Bersamin. The power that he has as Executive Secretary comes from the President. So parang malabo sa akin yun na biglang itong dalawa yung tinuturo. No? And I would think, okay, sige, sinabi na. Yusek Bernardo said, ito yung ginawa nila based on the letter given to Senator Lacson. But I think it's time for them, Executive Secretary Bersamin, at saka si Secretary Amina na magsalita. Ano ba talaga yung nangyari? How did this happen? How can 100 billion, di na tayo nag-uusap ng million ngayon, escape the President? Yan ba'y inutos sa kanila as stated by Saldico? O ito ba talaga ay ginawa lang nila as part of the scheme? Because you have to understand, in the end, they will be the fall guys. Nung una, ang fall guy si Saldico. Eventually, Saldico spoke out. Now, it looks like it will fall on the hands or the case will be, the masterminds now would seem to be Executive Secretary Bersamin and Secretary Amina Pangandaman. Yun na nga ho mga kababayan. Nung hindi pa nagsasalita si Saldico, kay Saldico lahat ng atensyon. Diba? Si Saldico yan. Silang dalawa ni Martin Romualdez, anak ng Toka Kaino, iba na usapan. Mga tauhan na ni Marcos Jr. ang nakakaladkad dito sa napakatinding kontrobersya na to na kung saan nakikita naman ho natin na ang sambay ng Pilipino unti-unti na hong nagigising. Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo, talagang sa tingin ho natin magsusunod-sunod na yaang mga rallying isasagawa para kundinahin ang kabulukan nitong administrasyon ni Marcos Jr. Kung ako dito kay Mina Pangandaman at dito kay Bersamin, anak ng Tokwa, sa ayaw sa gusto nyo mga sir, mga madam, sa inyo ho bagsak niyan. Diba? Sa ayaw sa gusto nyo, sa inyo pupunta yan, mayayari kayo dito, ikanta nyo na yung mga kakanta nyo. So tingin ko dapat silang magsalita and liwanagin ng itong issue to. It's a question not just of governance but their reputation, their names. Okay, and that's very interesting what you said na ngayon, posibleng sila na ang fall guy. But with the reaction of Malacanang accepting their resignations, Senator Panfilo Lacson claiming the president didn't know about it, is it right to say, Mr. Defensor, that technically everybody is believing
Zaldico's testimony. They're all reacting from his testimony. Ang problem kasi, Karen, is at this point, okay, I'm not saying na Saldico is not guilty. But in that particular case of the 100 billion, makikita mo talaga, no? Si Saldico was saying, hindi ako involved dyan, sa kanila napunta yung pera. For me, it's an admission in a legal posturing. First admission, I think it is true. That happened. Now, the fall guys being pointed to our Secretary Amina Pangandaman and ES Persamin. So, hindi lang sinasabing hindi totoo. The items are there. Kasi handa si Saldi. May ledger siya. He pointed out the items in the bicameral report that these are the items that came out. So hindi nila ma-deny yun. And then there's the delivery of money, yung mga maleta. Of course, si Saldi naman, I would say, was advised by the lawyer na don't get involved. No? Di ba sabi niya, hindi ako involved dyan, wala ako dyan. Tingin ko walang naniniwala sa atin doon. But the point is, you have now a person, in the person of Saldico, a witness, hindi ko pa alam kung witness to or the most guilty, but ang sinasabi niya, these are all orchestrated by Malacanang. Nako. Ngayon, ang naging posture ng Malacanang, oh yes, it is, but it's Persamin and it's Pangandaman. So talagang hindi nila ma-debunk yung mismong testimony ni Saldico. Kumbaga sa sindikato, this is yung level of Saldi, no, he's probably the top 3 in the ranking of what happened. Yung sindikato na sinasabi ko madalas that now it is now the Philippine government, and you can never debunk what he is saying because all of it came from him. The ledger is with him, the budget started from him, and the delivery of money came from him. Okay. Ano kasi, kaya ako itong issue na to, aakyat, bababa. Alam nyo ano sino naglalaro dito? Mainstream media. Hindi ko talaga nila pinapainit. Kumbaga, yung tipong mga kababayan natin, yung mga napapanood sa telebisyon, kasi marami pa rin naman yan sa ayaw sa gusto natin, linalagay lang nila doon sa punto na panonoorin nyo kaso hindi kayo mag-iinit. Panonoorin nyo pero hindi kayo lalabas sa kalsada. Linalaro nila tong issue eh. Pero kung etong presidente na to si dating Pangulong Rodrigo Duterte, anak ng toko, tapos na. Tapos na usapan. Yung mga archbishop, yung mga CBCP, yung kung ano-anong mga religious group, nananawagan na sa media, lumabas na tayo, magsalita tayo, gano'n, di ba? Pero dito yung tipong, tataas natin konti. Oops, teka lang, baka uminit ang tao. Tataas natin konti. Oops, baka uminit ang tao. Gano'n no nangyayari dito. Di nyo upapansin? Ang talagang ika nga, follow dito sa issue na to mga vlogger. Kaya kung di pa ho kayo subscribe sa PH Update, mag-subscribe na ho kayo ha. Konti na lang ho mag 20,000 na ho tayo, 1,020,000 subscriber. Konti na lang ho, ipa 20,000. Namiss ko mag-invite na mag-subscribe no. Now, do you believe that the Senate Blue Ribbon Committee at this point can still be impartial? You know, Karen, the problem is, okay, si Senator Lacson, in fact, we have had debates in the past. He would always say, may pinasok na naman sa budget sa insertion. And, we would always say, teka lang, ba't kami? Congress kami. It's part of our job to make sure that our districts are taken care of. So, I was very confident na, kasi strong si Senator Lacson about insertions, even before, to be fair with him. But now, what I'm seeing now is a script that they want to propagate, a narrative that they want the people to agree to or to what do you say, parang ito yung gusto na paniwala natin. Yung dating tigas Lacson, wala na ho. Lambot Lacson na ngayon. Barbie Lacson na meron tayo ngayon. Yung tipong Lacson na bantay ng budget. Hindi ho. Lacson, ang pagkanarating yung apelido Lacson, ang trabaho ni Lacson, bantay, hindi bantay budget, bantay Malacanang. Yun ang ginagawa niya ngayon. Binabantayan niya na talagang dapat hindi mapunta tong issue na to sa Malacanang. Yun ang ginagawa niya. Bantay Marcos, ayan. Hindi na siya bantay budget, bantay Marcos na siya. Di ba? Kung Mike, yung si Ping Lacson mga kababayan, yan yung mga bumoto kay Lacson. Yung mga bumoto kay Lacson. Ayan, ay senador nyo. Yung senador nyo, nagkakalat na. Ngayon, kung binoto nyo si Lacson ngayong mga panahon na to, ibinabanatan nyo na, dapat kayong palakpakan. Kasi namulat yung mga mata ninyo na itong mama na to, hindi dapat pagkatiwalaan. Yan si Ping Lacson, mga kababayan. Pagka ang presidente, pwede nilang utuin, kaya nilang utuin,
good yan. Pagtatanggol nila yan. Hindi nila hahayaang matanggal yan. Silang dalawa itong si Tuta Soto. Hanggat kaya nilang utuin, ngayon si Tatay Digong hindi nila kayang utuin. Kaya yung pagbabantay sa budget, talagang bantay sarado yung mama na yan. Pero ngayon, iba na ho, bantay sa lakay. Hindi, I mean, bantay niya si Marcos Jr. tapos sasalakayin yung mga kalaban. Di ba? Ang problem ko dyan is that if you curtail the truth and you have your own narrative for us to follow, then for me, that is wrong. Ang feeling ko, it should be whatever comes out, Diskaya, kay Saldico, ilabas nila lahat yan. Never cover up for anything. Ngayon, ang masama dyan, if, well, and I've been asking si Executive Secretary Bersamin and Secretary Amina Pangandaman to come out. Sabihin din nila yung totoo. So that all of this will be ferret out. Lahat ng to malabas natin and makita natin talaga sino may kasalanan. Oo, matanong ko lang no, nakausap niyo po ba si former Executive Secretary Bersamin after he was let go? No, Karen, but I know of some people, of some circles that are already talking with him, close to him, maybe trying to convince him. Because in the end, you know, you've been Chief Justice. You have a good reputation, integrity established. All of a sudden, you accepted the Executive Secretary position. Maybe in his mindset, he wanted to have the country. But now your name is being tarnished. You know, your reputation ruined. And I think it's about time that he comes out. If he's not involved, and he should say what really happened and who's really involved. What about former Secretary Mina Pangandaman? Sir, have you been in touch with her? No. Pero marami tayong naririnig-rinig ng mga balita dito kay Mina. Talagang magaling daw ho yung ali na yan. Mahusay daw ho talaga yung Mina Pangandaman na yan. Kahit anong usay mo, pagkali na ang kumuha ang trabahante sa'yo, adik, talagang mayayari ka dyan. Di ba? Hindi, base sa atin yun. Di umano, base dito kay Senator Amy Marcos na almusal ng kanyang kapatid, chongke, di ba? Hindi galing atin yun. Galing kay Senator Amy Marcos yun. Diba? Kahit anong husay mo, anong galing mo, pagka kinuha kang trabahante ng nag-aalmusal ng chongke, talagang mayayari ka dyan. Ngayon, pinagtatanggol siya ni Ping Lacson. Naawa daw itong si Ping Lacson dun sa nag-aalmusal ng chongke. Anak ng Petrang Garapata. Ping, ano nangyari sa'yo? Yan kita yung thumbnail natin. Diba? Ano siya? Anti-Ping. Uy, anti-Ping. No, Karen. No. No. Okay. Now let's talk about Zaldico's testimony and Orly Goteza's testimony. Bago ko tanungin nasan si Orly Goteza, do you find similarities in the testimony? Do you feel it's a corroboration? Yes, Karen. And in fact, as I've said, many of the colleagues of Gutesa, yung mga ex-Marines, no, ex-soldiers, in the future may come out. Now, in the case of Saldico, you know, at first, when they arrested, well, now I'm saying they detained Gutesa. When Saldico came out, I said, oh, okay na. There's a bigger witness. There's a bigger person who came out. And, you know, I hope that this would be the time that Sergeant Gutesa would be released. Then on part 2, he said Gutesa's testimony is true. And then he started talking about the delivery, and then he started talking about the maleta. So it's exactly the same. You have to understand, Karen, when Saldico comes out, and you can ask a lot of people who've worked with him, he really has a ledger. And if you recall, Senator Lacson would always say, a ledger is evidence. No? When he listed it down, the money that he gave. Now, not only that maybe because of the big amounts that they're talking about, they also took pictures of the maletas. I understand that there are also videos and pictures. I do not want to preempt him. I do not exactly know what he's talking about. But what his lawyer is saying and what Saldico is saying is that they're ready. They have the evidence. They have very strong evidence. Gutesa was only part of that because he mentioned only about 3-4 deliveries. But Saldico is talking about weekly deliveries as what Gutesa was saying. Pero hindi naman siya personally involved in some of the deliveries. Pero all of it, kasama sila. Kasama si Saldi. May distansya. Oo. Now, I think it's very important, balikan natin, how did you get involved in this whole scenario? Number one, you are no longer a member of Congress. You are not in politics in any form, Mr. Defensor. No more, no? Hindi naman. Yes, no more. Oo, no more. So,
balikan po natin how you got involved. I know that Orly Guteza apparently was either brought to you, introduced to you. Yes, Karen. Actually, it's a friend from UP, non-political, no involvement whatsoever. And he knows Sergeant Gutesa. And he said, maybe you should listen to this person. So when I met Sergeant Gutesa, he started talking. He started narrating the deliveries, narrating so many other stories. No, I mentioned some of them. The DOH, when they stopped the budget, may minention siya tungkol dun sa basta marami siyang minention ng mga iba-ibang parts. The media, yung mga binibigyan-bigyan daw. And I'd like to clarify, Karen, talagang wala ka doon at respetado ka ng taong yun. Yeah. Pero, Galing, palakpakan muna natin to si Ma'am Karen Davila. Wala daw ang pangalan ni Ma'am Karen Davila doon sa mga nabibigyan-bigyan. Respetado daw ho talaga siya. Ayos. nung pinag-usapan namin, Mga vlogger ba sir, wala silang binibigyan na vlogger? Dapat kung may vlogger din, dapat ibalas na yung mga yan. Diba? Mahirap na eh. Ako, tayo dito mga kababayan, malamang sa malamang. Mayroong vlogger na binibigyan nitong sila Master Sergeant Orly Gutesa. Grabe yan. sabi ko, Sergeant Gutesa, huwag mo sabihin sa akin yan. It's better that you talk to Senator Marcoleta. At that time, he was still the Blue Ribbon Committee chairman. So nung nag-uusap gano'n, sabi ko, sige, pagka nagkaroon ng pagkakataon, I'll introduce you to him. Karen, I was really having second thoughts. Kasi ang problema ko, I know that if even a mention of my name will embroil me in this issue. So, I spoke to my wife, I spoke to my family, sabi ko, obey ganito, what do I do? Siyempre, problema ko naman, back of my mind, konsensya ko. If I don't introduce Gutesa to Marcoleta and not let him hear the story, Grabe, napakasensitibo ho. No? Yung tipong yung ikaw lang mag-introduce, wala na, makakaladkad na pangalan mo. parang may kasalanan ka rin sa bayan. So anyway, sabi ko, sige, bahala na. Introducing Senator Marcoleta, they spoke, and then Senator Marcoleta asked him, kasi ano na yun eh, the plan really was, and I told Sergeant Gutesa, better that you come in as a group, yung team mo. And then Marcoleta convinced him, sabi ni Senator Marcoleta, you have to speak now. Kasi yung committee hearing is about to end, and I want to hear your story. And then maybe later on, we can call the others, yung colleagues mo, so that they can also corroborate what you're saying. That morning, Senator Marcoleta, okay, when that happened, yung kwento dun sa notary, when we were talking and then he gave the salaysay, he was talking about it, nung tapos na sabi ni Senator Marcoleta, o siguro Sergeant, maganda yan, Sergeant Gutesa, ipanotarize mo. Ako pa nagsabi, sabi ko, Senador, hindi naman kailangan na inotarize yan because under oath naman yung Senate. No, sabi ni Senator Marcoleta, I want us to be ready. Gusto ko talagang no question na you went there with a notarized affidavit. So yun yung nangyari. Morning, Senator Marcoleta called me up, sabi niya, Mike, pwede ba if tinanong ako, no? Kung sino yung nagpakilala, pwede ko bang sabihin pangalan mo? So syempre, I told Senator Marcoleta, sige, pag tinanong, you can say my name. Yeah. But, Senator Marcoleta mentioned it na I was the one who introduced, so yun na yun. That started it. Okay. Now, ang tanong kasi dito, Mike, no, is why didn't your group or your camp ensure that Orly Guteza's affidavit, so to speak, had no problems? Kumbaga, ang nangyari is the lawyer, right, who notarized it, claimed his signature was fake. Nagkaroon pa ng problema. What happened there? Okay. When they were starting to talk about the affidavit, pinapuntahan namin. Sabi ko, ano ba yung lugar na yun? Because what we did was just to Google where there is a notary public. So they went there, si Gutesa went there, pinacheck ko. It's a 24/7 notary public. Oh, It's like a parang notary basic. public. Yeah, what you see when you go to Manila City Hall Yeah. or Quezon City, Oo. ganun. But the problem kasi with the weight of Guteza's testimony, with the weight of his testimony, his life could have been at stake with that testimony. Don't you think it would have been more prudent, more responsible to bring him to a legitimate
law firm instead of a 24-hour notary public, that a Yeah. lawyer saw his testimony, would sign off it. I mean, Mike, you are well connected. No, you're talking, Karen, this was 6 p.m. Okay. When we finished. We were in Manila. Okay, and so you have to have it notarized where you made it, where you crafted it. And then the hearing was at 9 a.m. the next day. So what happened was, we said, okay, you have it notarized. Pero ang point ko naman, and this is what I raised to Senator Marcoleta, even without a notarized affidavit, okay na yun eh. That would have stood in court. In fact, even now, it doesn't debunk or it doesn't make the affidavit null and void. Pero kung titingnan mo, they made an issue out of it. Diba? Kasi doon nga ako nagulat eh. Parang all of a sudden, Gutesa's testimony is being questioned. Yeah. Instead of it being investigated, what is the truth in this? Diba? No one questioned the notary public of Alcantara, of Bryce Hernandez, of everyone else. It's only this one. So, okay. So, Karen, I agree. Pero for me, alam mo, Karen, ang tingin ko dyan eh, when Senator Marcoleta was talking about it, I said, alam mo, Senador, parang gawa na rin ng Diyos to eh. They started talking about the notary public. They boosted it in social media. Everyone was talking about it. It became known, and the lawyers are now coming out and saying, hindi, it stands in court. Wala yan. It's immaterial to what he said in the Senate committee hearing. So Okay. for me, okay na yun. Oh, so Mike, what happens to Orly Guteza now? Because it seems that you have Orly Guteza who came out, and then you have Zaldico. They have similar testimonies that can corroborate, but Orly Guteza is detained. Does he even have a lawyer? Okay, Karen, initially, like what I said, in the affidavit of Orly Guteza, and you can check the Senate committee hearing, Orly Guteza said, in the last part, sabi niya, I'm applying in the witness protection program of the government. Yeah. Yung yeah. una. And then in the afternoon, he said, hindi na ho, I'll just be with my Marines, yung kanyang Okay. grupo. Oo. So, ako talaga, no direct contact with him. Oh, really? Just- Until wala. today? You have Until no today. contact with him? No. So, it's just relayed to us. Yung family niya, yung may mga kasama siya, would relate to us. Kasi yung mga ex-Marines, yung mga buddies niya are still, may contact with him. They can see him, they can talk to him. So what they do is they give him a phone, they give the phone to the wife, nag-uusap sila. So, okay lang sa akin. I was not worried about it. Sabi Who ko, is protecting him? Who is overseeing him? Because if you look, now you have Yusek Bernardo, who's applying to the witness protection program. You have senators that are quoting his testimony as if it is already truth. And you have Orly Guteza, clearly who they refuse to admit, but who is taking care of that man? okay, so now, I know for a fact, well, they have already made an affidavit for Gutesa to recant. Nasign na ni Gutesa yun. Saying that it's not true. Number one, what he said, yes. And that number two, I offered him money along with Senator Marcoleta. And that number three, he never delivered money to Martin Romualdez. They have an affidavit already signed by Sergeant Gutesa. Hindi ba yun? What did he do? Matindi pala to. Ibang klase itong ibang mga Marines. Hindi lahat Yung iba daw mga Marines na may hawak ngayon dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, naku, napakatitindi lang si kumura nyo. Bumaliktad na kung saan inalok siya ng pera, hindi naman talaga totoong nag-deliver ng maleta. Aba, matindi to. Do it. Are you Yes. sure he signed it? Yes. You know why? Because later on, not now, we will be showing why we know that he did it. At meron na rin siyang video of him reading the second affidavit, the recanted affidavit. So, the message of the wife of the family is now talagang ano na siya, he's now detained. Hindi na siya protected. Before, protected. And then eventually later on, detained. He cannot even get out of where he is. Okay, when Saldico came But out, on what charges can they detain that man? There are no charges. I don't know, Karen.
There are no charges. Yeah, but does he have a lawyer? I mean, for him to recant, for example. Oh yeah, I would think may lawyer doon. They would have to have a lawyer for him to write a recantation letter, an affidavit for that. Okay, because the detention claims, just for the record, have been denied by the Marines, right? I will say, I said it during the rally. He is with the MC2. It is the intelligence arm of the Marines. I do not know now saan siya dinala. But there are personnel, okay, the family na-save na namin. Tinatago na namin. It was only 3 days ago. Kasi Saldico, when he came out, I was okay na, relieved. Sabi ko, okay na. Papakawalan na si Gutesa. And then Saldico, the part 2, sabi niya, what Gutesa is saying is true. And then he started talking about the delivery of money. He started showing the pictures of the maleta. Doon na, hindi na namin ulit na, I haven't heard from Sergeant Gutesa. I don't know where he is. So ang ginawa na namin, kinausap namin yung wife. Yung wife kasi, ayaw din magtago. Pero pinapalibutan yung bahay na. I told the wife, through a messenger, hindi pwede to na hindi kayo safe. Kasi si Gutesa is worried about you. Nagwo-worry sila eh. She doesn't want to leave because something might happen to Gutesa. Gutesa naman is agreeing to all of them, to what they want, because he's afraid for his family. So kayo nakatago na yung wife, nakatago na yung family. But I think, isn't this, don't get me wrong, but isn't this a human rights violation at this point? Or his civil liberties? There are no charges against Orly Gutesa, none against that man, right? Ideally, he should be free to face the media. He should be free to talk to anyone at this point. Yes. And Nung accept una, to be visitors. honest, Karen, But he was is he able to accept even visitors? I don't know now. I don't know what's happening now. But what you were saying, it will come out, not maybe now, but you will hear him say that he can't even go out. That he doesn't know what's going to happen to him. So at the proper time, it will come out. Ako gusto ko muna siya mapakawalan. Gusto ko muna siya makawala, makasama niya yung family niya. Now, at that stage, then okay na. Pero ngayon, they're all worried about him. We don't know what's happening. And I'm reiterating that initially, there were active Marines who were there to protect him. So okay na ako if there was no communication, if he didn't want to talk to media, okay lang. You know? But now, what is happening is that he's being detained. He cannot go out, he cannot visit his family, he cannot talk to people. Okay, and more than that is the recantation. And the recantation involves you that allegedly you paid him, right? Well, the exact wording was, I offered him money to say those things. Senator Marcoleta and Senator Defensor offered him money. Matindi wag na nating hintayin yung mga susunod na testimonya nitong si Master Sergeant Orly Gutesa. Linabas na itong si dating Congressman Mike Defensor. Palakpakan natin. Ano pala kabaliktaran ng mga sinabi niya doon sa Senado. Pinilit siya, ganito ginawa sa kanya. Matindi talaga ang kakapal ng mukha nitong nung ibang mga Marines na to. And what is your reaction right now before we go? Because I can have you back on Head Start, Mr. Defensor, I can. But what is your reaction to this? Because now you're saying you have information that he was asked to recant. I was surprised, but I also know, initially I was thinking, and if you look at all my public statements, I've always said, imbestigahan nyo si Saldico, imbestigahan nyo si Martin Romualdez. Consistent ako dyan. I've spoken to many friends in the administration and told them, please advise the president. He should allow the investigation of Martin Romualdez. Yeah. When Saldico came out, all of a sudden, and pointing to the president, now I realize it's only the president who can muster these kinds of resources. Mobilize the Marines. Yung Paul Estrada and the wife, they're in Chile. They're being guarded by people. The wife said there was a passport made, Philippine passport. They don't know, hindi din nila alam yung pangalan nila, yung nandun sa passport na yun. So, all these things, it can only be done by the president. Unless the president comes out clean, unless the president explains everything,
and then maybe I will believe him. Because Saldico has evidences. Hindi lang puto isa. Series of evidences to show how they accepted money, how money is delivered. So ako sinasabi ko na, how can we now have an investigation when you have the Marines that can be mobilized, you have the police that can be mobilized, and all these people, the law enforcement agencies. You have now the Blue Ribbon Committee pointing to us a different narrative, not opening the real, the issue, the truth of the matter. So ito yung point ko. I leave it up to the Filipino people. How do we now address this? Kung ang head ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas. Nako, matindi ho yan mga kababayan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Paano natin naanoin to? Paano tayo pupustura dito sa isa na to? Kung ang mismong ulo ng sindikato, walang iba kundi mismong pinuno ng bansa na to. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat po kayo.